forgiving others who have hurt us, who have made us feel bad about ourselves, at may nasabing masakit, may nagawang masakit sa atin, na pag-isipan nating magpatawad ngayong Pasko. Lagi kong sinasabi, it's not about you, it is about them. Ang sunod ay giving and loving. Hindi mahalaga na mamahalin ang regalo natin. Hindi kailangan ang bagong iPhone, hindi kailangan ang bagong iPad. Hindi, kailangan yun, ma'am. Huwag mo sabihin yan. May gusto magregalo sa akin ng bagong iPhone tsaka iPad yan eh. Huwag mo silang i-discourage, ma'am. Ikaw naman eh, ganyan ka ah. O wag. Kailangan natin ng bagong iPhone tsaka iPad. O magtas ng kamay may gusto ng bagong iPhone tsaka mga iPad. O di ba marami kami. O talo ka, ma'am ha, talo ka. Okay. Hindi kailangan ang bagong Apple Watch. Ay, hindi Apple kailangan Watch. ang bagong Bluetooth na Ay, headphones. kailangan yun. Ang mahalaga ay Kailangan yun, ma'am. Kailangan yun. No. May gustong magregalo sa akin ng Bluetooth. Oh. Kailangan yun. Kailangan. Oh. Joke lang, mama. Pero kailangan yun. Totoo yun. Okay. Kailangan yun. Huwag mong discourage. Oh. Huwag mo silang discourage. Alright. Merry Christmas. masaya ang ating mga mahal sa buhay dahil sa pagpapakita natin ng pagmamahal Yun. sa kanila. Dahil Joke lang mahirap yun, ma'am. naman na kung may iPhone nga tayo, pero masakit naman ang loob natin sa nagbigay Ay, dahil hindi, ma'am. Yung may iPhone ako masakit ang loob magbigay. Hindi totoo yan. O, di ba? Hindi na masakit ang loob ko. Basta iPhone, pwede na yan. merong hindi pagkasunduan o hindi merong nasabi na hindi maganda. Hindi, ma'am. Pag binigyan mo ako ng iPhone, ma'am, tsaka iPad, talagang maganda na lahat sasabihin ko, ma'am. Di ba? Joke lang, ma'am. Importante talaga dyan, hindi yung gaano kamahal, hindi yung gaano kamura yung binigay sa'yo. Importante nagmamahalan ng bawat pamilya. Importante magkakasama. Kung hindi magkakasama, basta importante nagmamahalan yun. Di po, ma'am. Pero kung iPhone, iPad, tsaka yung Bluetooth, the best din yan, ma'am. Kaya ang mas importante ay masaya ang tao Masaya. dahil minahal natin sila at alam nila yon. Yun. And of course, darating na ang year 2025. Yes! Alright, Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo lahat. Sana po maligo tayo lahat sa bagong taon. Anyway, mga ka-reaction, ito po ha. I-update ko lang po kayo. Meron po kaming one-on-one interview ni VP Sara Duterte. Alright, hindi pa po nangyayari yan. Ito po, meron po siyang mga pasabog na naman, okay. At itong MNLF, ayan po, Davao nagsalita na. PBBM, pinagre-resign, hayagan na po ang MNLF na sinasabing dapat mag-resign na po si PBBM o si Bobong Marcos. Simulan po natin sa MNLF ha. Pero bago yan, ito po, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Ayan po, nababasa po ninyo ang ating silver play button, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte, for passing 100,000 subscribers. Ito po, meron po tayong plano. Dadalhin po natin yan sa Davao. Personal ko pong iaabot yan. Pero meron pa po akong isang ninanais o minimithi na makamit ko po yung rurok ng tagumpay. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe kung makuha po natin yung gold play button bago po mag-May ng 2025. Dalawa pong plaki ng pasasalamat ang dadaling ko sa kanila, no? Kay BP Sara at kay Pangulong Duterte. O yan, o. Di ba? Subscribe ka na, baka maubusan ka pa ng slot. Anyway, ito, simulan na po natin dito sa MNLF, hayagan na po ang sinasabi nilang Bobong Marcos, mag-resign ka na. Puro ka na lang pangako. Wala ka nang ginawa, kundi mangako ng mangako. Di ba? Ayaw ko naman sabihin na inutil ka. Yun. Ito po. Pakinggan po natin. Maawa ka sa bayan. Maawa ka sa amin. Kami sa taga Mindanao, bugbog, sarado kami. Puro na promises ang binigay sa amin. Ito, iba na ngayon.
Iba na talaga ito ngayon. Ito nga, sana marinig mo kami, maunawaan mo kami, Mr. President. Maawa ka sa amin. Kung maaari lang, resign. Kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo, kontrolin ang situation. Kasi ang akala namin sa iyo, mabait ka at the start. Kung kaya mong kontrolin yung asawa mo, yung pinsan mo na congressman, O yun, o. Hindi mo raw kayang kontrolin. Ulitin natin ha, hindi ko masyadong narinig. ka. Maawa ka sa bayan, maawa ka sa amin. Kami sa taga Mindanao, bugbog, sarado kami. Puro na promises ang binigay sa amin. Ito iba na ngayon. Iba na talaga ito ngayon. Ito nga, sana marinig mo kami, maunawaan mo kami, Mr. President. Maawa ka sa amin. Kung maaari lang, resign. Kung hindi mo kaya. Pero kung kaya mo, kontrolin ang situation. Kasi ang akala namin sa iyo, mabait ka at the start. Kung kaya mong kontrolin yung asawa mo, yung pinsan mo na congressman. Di ba? Yun po ang sinasabi nating nananawagan na po ang MNLF. Bobong Marcos, mag-resign ka na nga. Huwag mo nang patagalin yan. Nahihirapan na yung mga MNLF, yung mga moro nating mga kaibigan dyan, mga kapatid, mga kababayan. Di ba? Kasi nararanasan na nila eh. Yung pangako mong 20 pesos na bigas, kung hindi mo naman pala kayang gawin ha, bakit mo sinabi yung 20 pesos, pinaasa-asa mo ang taong bayan? Ha? Mga Bobong Marcos, ano ba, yan, MNLF na yung nagsalita, hindi mo ba nire-respeto yung taong yun? Sir, hindi ka raw yata nire-respeto ni Bobong Marcos, anong gagawin mo? O, di ba? Alam mo nang gagawin mo, sir. Huwag mo nang patagalin niya, sir. Anyway, mga ka-reaction, napakaganda po ng mensaheng yun ng ating kababayan, ha? Na nagsasabing Bongbong resign. Bongbong resign. Yun, gano'n. O ito po si BP Sara Duterte, magsasalita na. Ito yung namin, one-on-one interview namin, Christmas special interview namin ni Madam BP Sara Duterte. Sana po ay magustuhan ninyo, no? Marami kami napag-usapan dito patungkol sa regalo niya sa akin, regalo ko sa kanya, gano'n. Pakinggan po natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, ma'am. Magandang gabi po, ma'am. Mayong gabi, Anan. Mayayong gabi po. Unahin ko na ang aking pagpapalamat Okay, ma'am. sa ZAID. Sila po ang nag-organize para gawin ang ating OFW Christmas online. At syempre, salamatan ko ang kasamahan ko sa Office of the Vice President, si Jaira Lagdameo, na aming liaison sa ating mga OFW groups at ang pang mga kasamahan sa MPRT ng Office of the Vice President. At sa inyong lahat, mga kababayan, mga beloved OFWs, saan man kayo sa mundo, nagpapasalamat ako sa oras ninyo. Your time is very precious. Lahat sa inyo busy. Nandyan kayo sa abroad dahil sa trabaho at dahil sa inyong pagmamahal sa inyong pamilya. Kaya
talaga ng oras ninyo, pero ibinigay ninyo ito ngayong gabi para sa akin at para tayo ay magkasama kahit konting oras lang para mag-greet natin ang isa't isa ng maligayang Pasko. Kami ay masaya na nakasama namin kayo ngayong gabi. At nagpapasalamat ako sa karamihan ng ating mga kababayan abroad sa pagpapakita ninyo ng suporta sa akin. Lagi kong sinasabi sa lahat ng napupuntahan ko ng mga programa, unang-una ang aking pagpapasalamat personal sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong Yes. 2022. Alam Yes. nyo, unang-una ang dumating na absentee voting at yung mga boto na galing sa OFWs. At doon ko unang nakita ang landslide na boto ng aking mga kababayan at pagtitiwala. At doon unang nakita ng taong bayan ng Pilipinas kung gaano binigyan ng pagpapahalaga ng mga OFWs ang aking adhikain na tumakbo as Vice President at magtrabaho para sa ating bayan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa boto ninyo. Pangalawa, personal pa rin ang aking pagpapasalamat. Marami sa inyo ang nakakita ng ating mga balita. Nakikita ninyo ang mga challenges na kinakaharap ng opisina ng pangalawang Pangulo. Pero nandyan pa rin ang inyong tiwala at suporta at nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta sa aming opisina. And we commit to continue to give efficient, accessible, and responsive public service mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo kahit anuman ang challenge or challenges na dumating sa amin. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay mula sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon at pagtitiwala na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At napakalaki ang tulong ng pagpapakita ng suporta ng OFW community sa ginagawa namin na trabaho. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, lagi kong sinasabi yan kapag OFWs ang kausap ko o mga sundalo ang mga kausap ko, na yan ang dalawa sa klase ng desisyon sa buhay na hindi ko kayang gawin dahil hindi ko kayang malayo sa aking mga anak, sa aking pamilya. Pero kayo, ginawa ninyo ang mahirap na desisyon na pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. At gusto kong malaman ninyo na hindi man siguro na ipapakita yan ng inyong mga mahal sa buhay araw-araw kung gaano nila ma-appreciate ang paghihirap ninyo at sakripisyo ninyo dyan. Pero sigurado ako, nandyan yan sa kanilang mga puso ang pagmamahal para sa inyo. Alam namin ang sakripisyo ninyo, nakakausap ko ang marami sa ating mga kababayan dyan noong ako ay umikot sa Southeast Asian nations, nagtitipid sa pagkain, walang tulog, merong iba, 2, 3 ang trabaho, yung iba nakikitara sa bahay ng ibang kababayan, o yung iba 10 o 7 sa loob ng isang kwarto, nagtitipid ng pera para malaki ang maipadala sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. At naiintindihan namin ang sakripisyo ninyo. Kaya gusto ko din na malaman ninyo
na alam namin na mahirap ang kalagayan dyan at kung pwede lang na hindi kayo umalis sa ating bayan dahil nandito na ang mga oportunidad na kung ano ang nakikita at nakakamit ninyo dyan, ay sigurado ang desisyon ninyo ay manatili sa ating bayan. Kaya gusto kong i-reassure kayo lahat na merong pag-asa o merong hope. Dunay paglaom. Sigurado ako na meron tayong makikitang mas maganda at mas malakas na bansa na Pilipinas sa darating na mga taon. Yes! Paniniguraduhin natin na ang Pilipinas na iiwan natin sa ating mga anak ay mas maayos kung ano ang nakikita natin ngayon. Yes! Sigurado din ako na marami sa inyo nasa mga bansa na sobrang ganda o sobrang advanced na sila at ang layo nila kung ikumpara natin sa ating bayan. At lagi tayong nagsasabi na pag nakikita natin yan abroad, na lagi tayong nagsasabi, sana ganito ang Pilipinas, sana ganito ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo, may pag-asa tayo na maging isang superpower. Kailangan lang natin ng pagkakaisa at sinseridad ng mga kawani ng gobyerno. Yung kanilang vision at pag-implement ng kanilang vision para sa bayan ay maayos at maayos ang implementasyon. At natututukan ang mga problema ng ating bayan tulad ng korupsyon, kriminalidad, terorismo, insurgency, at kung ano pa man yung mga problema ng taong bayan. Kahirapan, kagutuman ay dahil walang oportunidad at walang foreign investments or investors na interesado sa ating bayan dahil ang katunayan, hindi tayo as competitive kung nasaan kayo ngayon. Pero kaya natin yan. Sabi ko nga, may hope, may pag-asa, dunay paglaom para sa ato ang nasod. Maniwala lang kayo sa kakayahan nating mga Pilipino. Naniniwala kami, madam, sa kakayahan mo. Naniniwala kami doon. Kaya naririto kami, sama-sama tayo dyan. Sama-sama tayo magkikipagburdagulan sa mga yan. Wala nang iwanan to, madam, ha? Kaya ikaw, huwag kang paano-ano dyan, ha? Huwag kang masyadong... Diba? Basta dire-diretso lang tayo, ha? Basta nandito kami sa likod mo, ha? Huwag lang sa likod ng Grialdo kasi may sugat siya sa likod. And of course, dahil Pasko ngayon, sa lahat ng mga programa na naaatenan ko, lagi kong sinasabi, ang Pasko ay para sa pagpapatawad, para sa pagbibigay at pagmamahal. Forgiving, giving, and loving. Iba-iba ang ugali ng tao. Teka lang, magpapatawad ka na ba, ma'am? Magpapatawad ka na? Sabihin mo lang kung magpapatawad ka na. Kung hindi, okay lang, ha? Alright, ma'am. Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal magpatawad, meron sa atin hindi na nagpapatawad. Pero dahil Pasko ngayon, pwede nating pag-isipan, let's reflect on forgiving others who have hurt us, who have made us feel bad about ourselves, at may nasabing masakit, may nagawang masakit sa atin, na pag-isipan nating magpatawad ngayong Pasko. Lagi kong sinasabi, it's not about you, it is about them. Ang sunod ay giving and loving. Hindi mahalaga na mamahalin ang regalo natin. Hindi kailangan ang bagong iPhone, hindi kailangan ang bagong iPad. Hindi, kailangan yun, ma'am. Huwag mo sabihin yan. May gusto magregalo sa akin ng bagong iPhone tsaka iPad yan eh. Huwag mo silang i-discourage, ma'am. Ikaw naman eh, ganyan ka ah.
O wag! Kailangan natin ng bagong iPhone tsaka iPad. O magtas ng kamay ang may gusto ng bagong iPhone tsaka mga iPad. O, di ba marami kami. O, talo ka mama, talo ka. Okay. Hindi kailangan ang bagong Apple Watch. Ay, Hindi Apple kailangan Watch. ang bagong Bluetooth. Bluetooth na Ay, headphones. kailangan yun. Ang mahalaga ay Kailangan yun, ma'am. Kailangan yun. No. May gustong magregalo sa akin ng Bluetooth. Oh, kailangan yun. Kailangan, oh. Joke lang, mama. Pero kailangan yun. Totoo yun. Okay, kailangan yun. Huwag mong discourage. Oh, huwag mo silang discourage. Alright, Merry Christmas. masaya ang ating mga mahal sa buhay dahil sa pagpapakita natin ng pagmamahal Yun. sa kanila. Dahil Joke lang mahirap yun, ma'am. naman na kung may iPhone nga tayo, pero masakit naman ang loob natin sa nagbigay Ay, dahil hindi, ma'am. Yung may iPhone ako masakit ang loob magbigay. Hindi totoo yan. O, di ba, hindi na masakit ang loob ko. Basta iPhone, pwede na yan. merong hindi pagkasunduan o hindi merong nasabi na hindi maganda. Hindi, ma'am, pag binigyan mo ako ng iPhone, ma'am, tsaka iPad, talagang maganda na lahat sasabihin ko, ma'am. Di ba? Joke lang, ma'am. Importante talaga dyan, hindi yung gaano kamahal, hindi yung gaano kamura yung binigay sa'yo. Importante nagmamahalan ng bawat pamilya. Importante magkakasama. Kung hindi magkakasama, basta importante nagmamahalan yun. Di po, ma'am, pero kung iPhone, iPad, tsaka yung Bluetooth, the best din yan, ma'am. Kaya ang mas importante ay masaya ang tao Masaya. dahil minahal natin sila at alam nila yon. Yun. And of course, darating na ang year 2025. Yes! Isa lang ang dasal ko sa President! lahat ng mga Pilipino, hindi lang sa mga OFW. Ikaw na magiging president sa 2025, ma'am. President ka na. Patalsikin, mag-resign ka na dyan, bangag. Alright. Dasal ko na lahat merong good health. Dahil isa yan sa bagay na hindi kaya bilhin ng pera. I wish you all good health for the entire year of 2025. And meron akong special meron akong surprise Ano yan? sa inyo. Ano yan? Babati sila sa Ano inyo yan? ng Merry Christmas and a Happy New Year. Hindi ito sila madalas nagpapakita, pero nag-promise silang dalawa sa akin na magpapakita sila ngayon sa inyo. Kasi sabi ko, mga kababayan natin ito na nasa abroad and they deserve a special surprise. Yes, yes. So, bakit ikaw na lang mag-isa dyan? Nasaan na yung isa? O, mag-greet ka dito. Sino yan? Oo. Hello! Ay, si Atty. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas, sir. Happy New Year. Sir. Pan Scarpio po. Ingat lagi. Por senador. Yan ang aking Por senador yun. asawa. And nawala yung aking isang anak pumasok ata sa loob. Gusto nilang bumati sa inyo ng Merry Christmas and a Happy New Year mula po sa aming pamilya para po sa inyong lahat at sa inyong mga pamilya. Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy ma'am. New Year. Yay, Malipayong iPhone. Pasko ug mabungahong bagong Yay, tuig kaninyong iPhone. tanan. Taos-pusong pasasalamat Vice President Inday Sara Duterte sa pagbibigay ng oras upang makasama kami at makasama rin namin kayo. Kayo. Tunay kayong inspirasyon para sa aming lahat. Bago natin wakasan ang makabuluhang pagtitipong ito, magkaisa tayo sa isang taimtim na panalangin ng pasasalamat na mula kay Miss Gladys Bugay of Inday Sara Duterte Ako, Vietnam. Ito ay para sa bawat isa na naririto, sa mga biyayang natanggap natin at sa tagumpay ng lahat ng adhikain na patuloy na magpapabuti sa minamahal nating Pilipinas at sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Let us all bow our heads and open our hearts
as we come together in prayer. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude as we gather virtually for this special Christmas celebration with OFWs from all over the world. Thank you for your love and guidance that sustains all of us despite the distance from our loved ones. We ask for your blessing upon each of us, granting strength, health, and joy during the season of love and giving. Lord, we also lift up to you our beloved Vice President Sara Duterte Carpio. We pray for her safety and protection, that you surround her with your divine shield. Bless her with wisdom and courage as she navigates through the challenges and adversities of her role. May she remain steadfast and strong, guided by truth and integrity as she continues to serve our nation with dedication despite the trials of dirty politics. As we celebrate this season of hope, remind all of us the true reason for Christmas, your Son, Jesus Christ. May His light shine through us in everything we do, bringing peace, unity, and love to our families, our communities, and our country. We entrust this gathering and our prayers to your holy name. In Jesus Christ we praise. Amen. And finally, before we bid farewell, let's immortalize this beautiful moment with a group photo. So I invite everyone to kindly turn on your cameras, kindly turn on your videos for a virtual photo opportunity. Let's see those smiles, everyone. Show us your beautiful smiles. Ang dami. Smile. Smile. Dami, oh. Southeast Asia, Central Asia, ang dami. East Asia, naku po. Ang dami, oh. Oh, Southeast Asia, Central Asia, ang dami. Middle East, ang dami pong nagpapapicture. Middle There East. you have it. Thank you very much. Alright. Next, our batch 4 from the Middle East. Middle East, ang dami. Alright, kindly turn on your cameras, everyone. Ayan. Grabe. Ipakita niyo still from the Middle East. Middle East. Let's Europe. make sure. Alright, thank you very much. Dami. Our next batch is from Europe. Alright, Europe. everybody from Europe, kindly turn on your cameras. Talagang buong mundo Ayan, po ang show us your pagsuporta nila biggest sa ating smiles. VP Sara Duterte. Alright, Walang hold on. umpay, walang hindi Let's magpumayaw make mga sure tao. na makukuha natin ang perfect photo. Ayan. Alright, starting with batch 1. Alright, show us your biggest smiles at the touch. Next, Dami Europe. our OFWs North and from South America. Oceania and... Alright, Grabe. face our OFWs from Oceania and Africa. Inviting everyone to kindly turn on your cameras. Dami. Alright, show us your... Sorry. 2 and 1. Maraming salamat. 1. Alright, nila. maraming salamat po na sumasagisag sa Pasko. Ang inyong pagmamahal sa inyong pamilya at bayan ay isang tunay na halimbawa ng kung ano ang kahulugan ng isang Filipino Christmas. Puno ng pag-asa, pagmamahal at pag-alaga sa isa't isa. Kahit malayo sa inyong mga mahal sa buhay, ang ating mga puso ay nagkakaisa sa pagdiriwang ng Pasko. Naway maramdaman ninyo ang init ng pagmamahal ng inyong pamilya at ang kabutihang dulot ng inyong sakripisyo. Sa inyong lahat, isang maligaya at makulay na Pasko
at isang masaganang bagong taon. Mabuhay kayo! Galing! Ang dami oh! Saya-saya ni Madam Inday Sara Duterte oh, talaga naman. Ang saya-saya ni Madam Inday Sara oh. BP Sara, oh, nakakaiyak naman yan oh. Nakaka-touch. Natatouch yung heart ko tsaka mine. Grabe oh, madam oh. Talaga naman oh. Bobong Marcos, naiinggit ka no. Kasi pag ikaw pumunta ka ng ibang bansa, ayaw mo makipagkita sa mga OFWs. Totoo po yun. Si Bobong Marcos, pag nagpunta po siya ng ibang bansa, pag nagpunta siya ng ibang bansa, ayaw niya makipag-meet and greet sa mga OFW. Baka mapapahiya lang. Kasi sisigaw sila doon, Duterte! 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 Kaya si Bobong Marcos, asartalo siya, oh, di ba? Lahat ng mga OFWs, Duterte supporters yan. Kaya naman po mga ka-reaction, sana nagustuhan po ninyo ang ating Christmas special natin. Nakasama si BP Sara Duterte, ang interview natin sa kanya. Yun po ang aking pinapangarap, maka-interview ko si Madam Inday Sara Duterte. Sa kabila, si Tatay Digong, no? Tapos tatanungin ko si Madam Inday Sara kung anong masasabi niya kay Tatay Digong. Si Tatay Digong naman kung anong masasabi niya kay Madam Inday Sara. Tapos syukran na yun. Di po, pangarap ko po yun. Sana Madam Inday Sara, mapaunlakan mo ang Reaction TVPH na ma-interview kita at magkaroon tayo ng plano ha. Alam mo na yung plano natin yun. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa aking Christmas special with the Madam Inday Sara Duterte. Anyway, syukran, maligayang Pasko at maligo kayo lahat sa bagong taon ha. Walang hindi maliligo sa inyo, lalo na yung mga nagpupulburon, maligo kayo, ang babaho nyo. Ang babaho nyo, mga nagpupulburon kayo. Alam ko, pinagpapawisan kayo mula talampakan hanggang bumbunan. Ha? Kaya dapat maligo kayo. Syukran.